makabangon tayo muli mula doon sa mga tinatawag natin na mga pagsubok. Ang ating kakayahan ay hindi dito nakasalalay sa ating mga sariling lakas. Ito ay nanggagaling sa tulong ng ating Panginoon kung kaya tayo ay nagkakaroon ng mga katatagan upang malutas natin ang ating mga problema. Maraming tauhan sa banal na kasulatan na kung saan ay nagpapakita ng mga ganitong uri ng katatagan at may iba't ibang mga kwento. Sila yung mga tauhan sa Biblia na nagtiwala sa ating Panginoon sa kabila ng iba't ibang mga hamon. Isa narito ay si Job, na kung saan ay isang matuwid na tao na dumanas ng maraming pagtinding pagsubok. Nagkaroon ng ketong, iniwanan ng kanyang mga pamilya at mga anak, mga mahal sa buhay. Okay? Ngunit siya ay nanatiling tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nawala sa kanya yung mga kayamanan niya, yung mga kapangyarihan niya, at siya ay pinagdudahan ng mga kanyang mga kaibigan. At itong mga kaibigan na to ay patuloy siya na sinasabihan na ang kanyang mga nararanasan sa buhay ay mula sa Diyos mismo. Ngunit si Job ay hindi nawalan ng tiwala, bagkos ay nagpatuloy siya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, nanatiling tapat at pinagpala, muling ibinalik sa kanya kung anuman yung mga possession na mayroon siya noon. Isa pa rito ay si Joseph. Kung matatandaan nyo yung kwento na may kinalaman kay Joseph. Si Joseph na isang matuwid na tao ay dumanas ng maraming pagsubok at pagdurusa mula sa kanyang mga tinatawag na mga kapatid. Kung alam nyo, si Joseph, siya yung the dreamer. Siya yung kaya niyang ipaliwanag kung ano yung mga napaginipan. At siya ay pinagbili ng kanyang mga kapatid sa Ehipto at ginawang alila. At nung siya ay alila, ay napagbintangan siya ng kanyang amo at siya ay pinakulong, inusig, at sa kabila nito ay marami siyang dinanas na mga pagsubok. Ngunit nanatili ang kanyang katapatan sa Panginoon hanggang sa huli, at dahil sa kanyang kakayahan na mag-interpret ng mga dreams o mga panaginip, ay siya ay sumikat at siya ay pinalaya at ginawa siyang isang tagapamahala ng Ehipto. Sa huli ay nagkaroon siya ng muling pakikipagkatipan sa kanyang mga kapatid at pamilya nung panahon na tinulungan niya yung kanyang mga kapatid dahil siya ay makapangyarihan at siya na rin ang naging caretaker sa bansang Ehipto. Kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na muling ma-meet yung kanyang mga kapatid. Isa rin sa tauhan ng banal na kasulatan na kung saan ay nagtiis ng mahaba at nanatili sa paglilingkod sa ating Panginoon ay si Haring David ng Israel, na kung saan ay maraming dinadas bilang isang hari. Siya yung nung kabataan niya ay lumaban kay Goliath. Kung matatandaan ninyo yung istorya ni David and Goliath. Ngunit siya ay nakainggitan ni Haring Saul nung panahon na yon sa pagiging sikat, kung kaya't siya ay tinugis at nais ipakulong, kung kaya't si David ay nagtago dun sa kuweba o mga ilang na lugar
at siya ay lumayo. Ngunit nakaramdam siya ng kalungkutan. Okay. At nung siya ay bumalik ay naging hari pa po siya. Marami siyang dinanas na hirap, ngunit sa bandang huli ay naging hari siya. Ngunit ang istorya ni Haring David ay hindi puno ng kaligayahan. Bagkus si Haring David ay nagkaroon ng malaking problema nung kanyang maging asawa, yung asawa ng kanyang sundalo na si Bethsamen. Yung tao niyang sundalo ay pinadala niya sa gera at dahil ang gusto niya ay mapatay yung sundalo na yun at maging asawa niya si Bethsamen. Ngunit dito ay nagpakita ng kahinaan at dumanas ng mga kasalanan si Haring David. Ngunit sa kabila ng kanyang mga kasalanan na ito ay nanatili siya ng paglilingkod sa Panginoon at napatawad siya at nagpatibay naman ito ng kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Ang ikatlo ay si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay dumanas ng mga maraming pagtitiis, hirap at nung panahon na siya ay nagmiministeryo o nagtuturo sa iba't ibang dako. Dahil mula sa isang lugar, papunta sa ibang lugar, hindi biro yung ginagawa niyang mga paglalakbay. At maraming mga tao noon na hindi naniniwala sa kanya, okay? Dumadanas siya ng hirap, gutom, okay? At mga panganib mula sa iba't ibang mga tao. Sa kabila ng lahat na ito ay nanatili siyang matatag sa pananampalataya sa ating Panginoon. Nagpatuloy siya ng kanyang misyon at sa huli ay pinugutan siya ng ulo. Okay? At nung nasa Roma siya ay doon siya na pinugutan, ngunit hindi naging hadlang ito, bagkos ay naging inspirasyon ang buhay ni Apostol Pablo sa kanyang misyong ginawa. At siya ay nanatili sa katapatan sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan. At ang pinaka-importanting tauhan sa banal na kasulatan na naging magandang inspirasyon sa buhay natin, lalo na sa panahon ngayon, ay ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo na sukdulan ang katatagan ng kanyang pagtitiis at paghihirap sa pamamagitan ng kanyang mga dinanas na pagdurusa, pagpako sa krus, at yung kanyang muling pagkabuhay. Makailang beses siya na itinakwil ng mga tao, hinuli at hinatulan ng kamatayan. Pinako sa krus, pinalo, at maraming mga pagtitiis. Ngunit sa kabila ng matinding sakit na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo, na natiri siyang masunurin sa lahat ng mga kalooban ng ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, tayo ay dumadanas ng maraming mga problema, hirap, pagdurusa, okay, at iba't ibang uri na kung saan ay nakakaapekto sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ngunit ang pagiging matatag natin, ayon sa banal na kasulatan, ay nagtuturo sa atin ng mga kahalagahan upang tayo'y manatili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Manatili tayo sa ating pananampalataya, magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa atin, at hanapin natin ang lakas upang tayo may makapagpatuloy ng ating paglilingkod. Ayon kay Apostol Pablo, ang ating buhay ay puno ng mga humaharap sa maraming uri ng mga suliranin. Yung pang-araw-araw na buhay natin bilang mga Kristiyano ay maaaring ito ay sa problema natin sa ating pamilya, problema sa pinansyal, sakit, lalong-lalo na ngayon, politika,
disaster, at ang huli ay yung mga pag-uusig ng ating mga pananampalataya mula doon sa mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Ngunit tulad ng mga halimbawang tauhan sa banal na kasulatan, maaaring tayo'y magkaroon din ng tinatawag na mga pagtitiis at katatagan ng ating pananampalataya. Ito ay makukuha lang natin sa pamamagitan na kung saan ay magpapatuloy tayo sa ating paniniwala sa ating Panginoon. Dumarating ang panahon na kung saan ang pagkakataon kapag ang isang Kristiyano ay dumadaan sa maraming iba't ibang mga pagsubok. Limbawa na, yung ikaw ay mawalan ng trabaho, magkasakit. Tulad ni Job ay hindi siya sumuko sa kanyang mga pinagdaasan. Nanatili siya. Dahil sinabi sa Mateo 6:31 hanggang 33 na kung saan huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong kakainin, iinumin o isusuot. Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga ito ay idadagdag sa atin. Karamihan sa atin sa ngayon, kapag tayo nakakaranas ng ilang mga problema at suliranin, madali tayong bumigay. Ang mga pagsubok na kung saan ay dumarating sa atin ay nagtuturo sa atin upang lalo tayong maging matiisin. Matiisin na may katatagan sa ating mga sarili. Sa Santiago 1:2-4, mga kapatid, ito rin yung buong kagalakan kung kayo ay dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok sapagkat alam nyo nasusubok ang inyong pananampalataya upang magbunga ng pagtitiis. Ipinapaalala ng talatang ito na kung saan ang lahat ng hamon sa buhay natin ay hindi upang tayo ay masira, bagkus upang tayo ay maging matatag sa bawat pagsubok. At sa pamamagitan ng pagsubok na ito, hinuhubog ng Diyos ang ating mga karakter. Ngunit kapag hindi nyo nalaman ang ibig sabihin ng mga pagsubok na to, kadalasan tayo ay bumibigay. Ngunit kapag tayo ay naging matatag, tayo ay magiging nakakapagpatuloy ng ating paglilingkod sa Panginoon. Sa Korinto 4:8-9, sinasabi, sa lahat ng dako ay nasisikipan kami. Ngunit hindi kami nalulupig, sabi ng mga taga-Korinto. Naguguluhan, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, ngunit hindi pinababayaan. Ibinabagsak, ngunit hindi pinapatay. Kinikilala ni Apostol Pablo na ang mga paghihirap sa buhay bilang mga mananampalataya, kailanman tayo ay hindi nag-iisa. Kahit doon sa pinakamababang bahagi ng ating buhay, kasama natin ang ating Panginoon sa ating mga laban sa buhay. Hindi tayo kayang magiba sa hamon ng ating mga buhay kung tayo ay naniniwala sa Panginoon. Kailan pa masusukat ang ating mga pagtitiis sa buhay na ito? Yung pagtitiis o ang mga paghihirap na dinadanas natin sa ngayon ay naghahatid sa atin ng pag-asa. Kung kaya't hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Roma 5:3-5. Higit pa riyan, nagagalak tayo sa ating mga paghihirap. Yamang ang alam natin na ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. Malinaw po yun. At ang pagtitiis ay nagpapatibay ng karakter at ang matibay na karakter ay nagbibigay ng pag-asa. Kaya nakakalungkot yung ilang mga kapatid natin sa konting hirap, konting problema, konting pagsubok, nawawalan ng
panahon upang ipagpatuloy yung kanilang mga paglilingkod. Lagi natin sinasabi, malapit na ang panahon, malapit ang panahon. Malapit na tayong husgahan. Itinuturo ng Roma, ng talata sa Roma 5:3 hanggang 5, na ang talata nito, ang pagsubok ay may mga layunin sa bawat buhay natin. Dahil ito ang ginagamit ng ating Panginoon para sa ating mga pagtitiis. Uhubugin niya ang ating mga karakter. Ngunit hindi ka lang dapat umasa sa iyong kalakasan. Dahil ang lakas natin ay nagmumula sa Panginoon. Huwag kang umasa sa iyong katalinuhan. Huwag kang umasa sa iyong kalakasan. Huwag kang umasa sa sarili mo upang maging malakas ka. Ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang mga uri ng kalakasan. Isaiah 40 hanggang 31. Ngunit silang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad, sila'y tatakbo, sila'y lilipad na parang agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Ang ating pagtitiis ay hindi nagmumula sa ating mga sariling lakas, kundi mula sa pagtitiwala kung ano yung ibibigay ng ating Panginoon sa atin. Kapag inilagak natin ang ating pag-asa sa ating Panginoon, binibigyan niya tayo ng karagdagan at panibagong lakas upang ma-solve natin kung ano yung ating mga problema kapag lalo na tayo ay nakakaranas ng kapaguran sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. At pinakikita ng talata na ito na hindi tayo kailanman mag-iisa. Dumadating ang pagkakataon na ang bawat isa sa atin ay nakakaranas ng mga matitinding kalungkutan o paghati. Maaaring ang isang bagay kapag tayo ay namamatayan, nawawalan ng mahal sa buhay, nawawalan tayo ng pag-asa. Ngunit tulad ni David, ay hindi tayo dapat na mawalan ng pag-asa, lalo na sa oras ng ating mga kalungkutan. Sa awit 34:18, sinabi dito, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga nawalan ng pag-asa. Hindi kasagutan yung ating mga kalungkutan. Dapat tayong lumapit sa Diyos, manalangin at magtiwala. Minsan tayo nakakaramdam din na tinatawag natin na iniiwan tayo ng Diyos. Yung panahon na kung saan kahit anong panalangin, kahit ano yung ating mga ginagawang paglilingkod, gaya nito, mga ilan sa ating mga kasama rito ay nakakaramdam ng katamaran sa pagdalo. Dahil sila ay pakiramdam nila lahat ng prayers nila ay hindi nabibigyan ng kasagutan. Hindi sagot yun upang tayo ay manlamig sa ating mga pananampalataya. Tulad ni Jesus na kung saan ay nanalangin sa Gethsemane, ay sumunod sa kalooban ng ating Ama. At dito sa Roma 8:28 ay pinapaalala sa bawat isa sa atin na ang Panginoon ay hindi tayo iniiwan sa bawat yugto ng ating buhay. Bagkus ay alam nating lahat, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. May plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. May nakalaan. Mayroon siyang niluluto sa bawat isa sa atin. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin
At ito ibibigay sa atin sa tamang panahon. Kailan ka pa dapat magtiis? Kailan ka pa dapat magkaroon ng katatagan sa iyong mga pananampalataya? Sa panahon natin ngayon, lalo-lalo na tayo sa ating kalagayan, ang ating kinaaaniban ay hindi ganoon kakilala, hindi ganoon sikat, lalo na sa ating bilang. Madalas tayong nakakaranas ng pag-uusig sa ating mga pananampalataya. Minsan may nakakausap po ako na ilang mga tao at sinasabi, "Kapatid na Nelson, saan ka ba dumadalo? Ano ba ang inyong mga pananampalataya?" Tuwing ipinapaliwanag ko ang ating practices, ang ating pananampalataya na kung saan ay pinaglalaban natin, ay parang hindi nila kayang manatili. Sinabi ko kami ang mga conservative na kung saan ay sumasamba na walang musical instrument, pero kami ay mayroon tinatawag na dulang ng Panginoon every Sunday. Okay? Hindi daw sila masaya kapag sila ay dumalo sa ganitong uri ng mga pagsamba. Kasi masaya sila yung may mga musical instrument eh. Okay. Kung kaya ang ating bilang ay hindi ganoon karami na maituturing sa iba. Ngunit ang pinaglalaban ng ating pananampalataya, ang ating mga itinuturo ay kung ano ang nanggagaling sa banal na kasulatan. Hindi ang tinuturo ng mga tao. Kung kaya mas gusto ng karamihan yung may tinatawag na mga pagdaragdag sa mga katuruan. Paggamit ng musika, okay? Pagbibigay importansya sa mga miyembro, pag-awit sa harapan, okay? Pagbibigay ng ilang activities na hindi naman dapat doon nakatuon yung pag-aaral. Dapat ay sa mga salita ng Panginoon. Pagpa-practice ang tinatawag natin, lalo sa mga baguhan. Okay? Maraming turo ang Bible. Marami tayong tinuturo dito sa ating kapilya na taliwas doon sa ilang mga pagtitipon. At yun ang ayaw ng karamihan. Yung may pagtitiis ayon sa katuruan ng banal na kasulatan. Kung kaya't ako'y naniniwala na kung saan kahit tayo ay kaunti sa bilang, kahit tayo ay nagtitiis sa maliit na panambahang ito, ay lumalakad tayo ng ayon sa kalooban at turo ng ating Panginoon. Kung kaya't ang ating mga pagtitiis na to, sa kabila na maraming pag-usig na galing sa ibang mga tao, ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng tunay na biyaya na kaukulan para sa bawat isa sa atin. Kung kaya't huwag kayong panlamigan kung tayo ay nakakaranas ng ilang mga pag-uusig dahil sa ating mga pananampalataya. At paano natin palalakasin ang ating mga pagtitiis sa ating Panginoon? Bilang isang Kristiyano ay hindi natin maiiwasan ang iba't ibang mga tinatawag nating ganitong uri ng problema at mga pag-uusig. Ngunit ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng gabay upang sa gayon ay mapagwagian natin at malampasan natin ang mga ganitong uri ng pagtitiis. Ito ay ilan lamang sa mga hakbang na nais kong ibahagi sa inyo kung paano natin malalagpasan yung ilang mga pagtitiis na nais kong sabihin. Paano natin paglalakasin ang ating mga pagtitiis sa ating Panginoong Jesucristo? Kailangan natin ng isang maalab na panalangin na may malalim na pananampalataya. Manatili tayong konektado sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga maalab na pananampalataya. Tingnan po natin sa Filipos 4, 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay,
Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan. Walang magagawa ang ating kapatid, ang ating kapwa, ang ating asawa para masolusyonan kung anumang problema meron tayo. Tanging ang Diyos ang nakakaalam ng ating mga kalooban. Kung kaya't patuloy at patuloy na pinapaalala ng Pilipos, ipanalangin natin. Sa ating mga panalangin, malaki po ang nagagawa nito upang palakasin natin ang ating mga pagtitiis. Sa halip na mag-alala, lumapit tayo sa Diyos. Ibulong ang ating kahilingan, ibulong ang ating mga daing, ibulong natin yung ating mga suliranin sa Kanya. Ipahayag natin sa Kanya ang lahat ng ating nararamdaman. Paano pa natin palalakasin ang ating mga pagtitiis upang na may katatagan sa ating mga pananampalataya? Magtiwala tayo. Ang bawat isa sa atin ay binigyan, ay may plano para sa ating mga buhay. Huwag kang mainggit kung ano yung plano sa kanya o nangyayari sa buhay niya. At huwag ka rin malungkot kung hindi dumadating ang plano para sa iyo. Jeremiah 29:11, ang sabi po, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi ikabubuti ninyo, upang bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap. Sundan pa po natin, Roma 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makapatid bagay niyaong mga tinatawag alinsunod sa kanyang nasa. Maaaring ang mga plano nyo ay hindi nyo pa natatanggap sa ngayon. Baka kulang pa ang pagtitiis natin. O baka naman may mas magandang plano para sa atin. Kung kaya't hinihingi pa niya ang ating mga pagtitiis sa buhay nang may katatagan sa ating pananampalataya sa Kanya. Magbasa at pagnilayin ang salita ng Diyos. Panghawakan ang Kanyang mga pangako para sa kalakasan. Ito'y ilan lamang na dapat nating gawin upang magkaroon tayo ng pagtitiis. Sabi sa awit 119, 105, ang iyong salita ay iliwan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Itong pagkakatipon po natin na ito tuwing unang araw ng Sanlinggo ay malaking nagagawa sa bawat isa sa atin. Hindi po biro yung namamasahe tayo. Hindi po tayo biro yung 2 oras. Ang layo ng pinanggagalingan ng bawat isa sa atin. Ngunit ito ay laging pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagkakaroon natin ng pakikipagsama-sama sa kapwa po natin mananampalataya. Dahil ang pakikipagsama sa kapwa nating mga kapatid ay tinatawag nating Christian fellowship ay tumutulong upang lalo tayong magpalakasan sa bawat isa sa atin. Dahil kung nag-iisa ka lamang sa buhay na ito, mahina ka. Parang pakiramdam mo ang iyong problema ay kulang. Kung kaya't kailangan natin ang pakikipagkatipon sa ating mga kapwa mananampalataya na magbibigay sa atin ng kalakasan ng pagtitiwala para sa ating Panginoon. Pansinin po ninyo ito. Inuutos sa atin sa Hebreo 10:24. Kung paano mapapalakas ang loob ng isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Paanong lalakas ang ating mga loob kung wala tayong pakikipagkatipon sa ating mga kapwa mananampalataya? Hanapin natin ang suporta
mula sa ating mga kapatiran, pamilya at mga kaibigan. Ito ay isang mahalagang utos. Magpatawad at huwag magkimkim ng sama ng loob. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob. Galit, puot, sigawan, paninirang puri, pati na ang lahat ng uri ng kasamaan. Kung ang iyong pagsubok ay may kinalaman sa iba't ibang tao, ang pagpapatawad ang siyang magpapalaya sa atin upang sa gayon ay magkaroon tayo ng tunay na gawain ng isang Kristiyano. At bilang huli po, magpatuloy tayo sa ating mga mabubuting gawain at pagsunod sa ating Panginoon. Sa Galatia 6:9 sabi po, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo ay aani. Ang lahat ng ating mga pagtitiis ay mayroong kapalit. Ang pagtitiis at katatagan ay tungkol sa kung paano tayo makakabangon mula dun sa mga pinagdadaanan nating iba't ibang uri ng pagsubok sa mundong ito. Sa ating pagtitiis ay nangangahulugan na kung saan ay kailanman ay hindi na tayo mahuhulog sa ilang mga problema sa buhay, bagkus tayo ay mananatiling matatag. Anumang pagsubok na mayroon tayo, kung tayo'y magpagtitiwala sa ating Panginoon, tayo ay mananatiling matatag. Kung anuman ang inyong mga problema sa buhay, laging tinuturo ng banal na kasulatan, manatili po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Bilang isang Kristiyano, okay, lagi nating iasa na hindi sapat ang kalakasan natin. Bagkus kailangan nating lumapit ng may maalab na pananampalataya sa ating Panginoon. Kahit tayo dumaan sa maraming pagsubok, harapin natin to. Huwag tayong matakot dahil tayo ay makakatanggap lamang ng tunay na kapayapaan, kalakasan at magtagumpay sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Ang Diyos ay lagi nating kasama. At bilang pangwakas, nais kong ibigay sa inyo ang isang chapter and verse sa Deuteronomy 31:6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot ni panghinaan ng loob dahil sa kanila, sapagkat ang Panginoong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Kung kaya't bilang isang Kristiyano, manatili po ang bawat isa sa atin sa ating pagtitiis ng may katatagan sa ating pananampalataya hanggang sa huling sandali ng ating mga buhay. Magandang umaga po sa inyo.